yung anak ko. Wala na po siyang buhay. Hindi ko po alam kung bakit. Sa pagpatay nila sana po dahil bukso po yung anak. Napakasakit po sa akin. Nagpapasalamat po ako dahil nakapasok po po ito sa 24 years old nung time na pinatay po siya sa Perdos. Madaling araw po yun eh. Kasi po nagtitinda po kami ng almusal. Siya po yung katuwang ko sa mag-akot ng kanina palabas kasi nasaluban po kami. Nung nailabas na po namin, lumabas po siya dahil kumain po. Ang sabi, magkapilan. Tapos lumabas po sa Perdos. Pagdating ko doon, umupo lang po siya. Dumating po yung limang lalaki. May dalang baril po. Hindi na nakatayo yung anak ko. Kasi ginalilos na sentido. Doon na po, isang baril na po tumama. Humiga na lang po yung anak ko. Wala na po siyang buhay. Hindi ko po alam kung bakit. Kasi kung hindi naman po nagtitinda yung anak ko, nangihingi pa na sa akin ng panigarilyo yun. Tapos, papatayin lang daw walang anak. Wala po akong alam hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula, kung sinong magbayad, kung sinong mananagot. Sa pagpatay nila sana ako dahil bukso po yung anak. Napakasakit po sa akin. Nagpapasalamat po ako dahil nakapasok po po ito sa paghilom. Medyo nabawas-basan po yung sama ng loob ko. Kasi masakit po sa isang magulang na sa isang iglap, nawawala ka ng isang anak. Masakit po yun dahil katuwang po namin yun. Hindi po siya sabihin nga nagtitinda po siya ng druga, wala naman dyan. Ganun lang po ang buhay nila kung namin. Ano, napagbintangan po kaya? Ano po kaya? Bakit kaya? Wala naman po akong naririnig. Kung sinabi po nila na nagtitinda, ako mismo na rin, nakikita ko po yun. May kasama ko man po sa bahay. Tapos ganun lang. Hindi ko nga nilapitan yung bineret, hindi ko po kaya. Nay, hindi po ba nasangkot o napasama sa drug watch list? Wala naman po. Hindi nga na, wala mo record sa police station ko yun, hindi nga napukulog. Hindi sa barangay ngayon, wala nga. Paano po nila manong nakasama yung anak ko? Ang sabi po nila, baka daw nakasama sa puta. Hindi ko na naintindihan kung anong puta yung sinasabi ko na sir. Nakita niyo po mismo na yung bumaril. Men in uniform po. Nakasibilyan po daw, hindi ko po nakita. Kasi Nakasibilyan? nasa bahay po, mga nakasibilyan po sila. Kasi time na yun, ang mga pulis po, nakasibilyan din, nag-uniform. Pero pagpasok ko, hawak ko yung baril. Nung nakita yung anak ko na nakaupo doon, sintido ko ang pinutukan ko sintido. Bigyan na lang po yung anak ko. Pero ang mostly sinasabi nila nanlaban. Wala pong nanglaban nangyayari, sir. Kasi kung nanglaban po yan, wala naman po siyang antas. Ano po siya mga laban? Nakaupo lang po. Nandun yung mga barkada, ano po sila, may video okay po. Hindi po nanglaban yung anak ko dahil yun lang po lagi na sinasabi ng laban. Pero wala pong nanglaban na nangyayari po. Lahat kami po sa karulang biktima, walang nanglalaban kahit isa. Dahil bigla naman lang po na nilang babarilin yan, kung sino gusto nang babarilin. Bali po yung anak niyo po nakaupo lang kasama yung mga Nakaupo barkada. po din, may video okay po. Nakaupo siya kasi nagkakape. Hindi po yun ang laban ng anak ko, sir. Bali nung pagkakataon po na yun, yung anak niyo lang po yung binaril. O anak ko lang po. Kasi nagtatakbuhan na po yung mga nakaupo. Okay. Anong taon po nangyari ito? 2018 po, August 9. Maraming salamat po, Nay. Salamat po, salamat po. Po si Elizabeth Campo. Ang asawa ko po si Rolando Campo. Ang asawa ko po senior na naglalabanan po ang asawa ko. Nung anuhan po ng mga pulis. Marami po mga pulis ng araw na yun. Ako po pumunta po ako sa labas. Kasi lalakad kami papuntang SS. Hindi ko akalain na marami ng pulis na dumating sa bahay namin. Ang sabi ng anak ko, huwag niyo pong kunin ang tatay ko, naglalabanan po yan. Ang ginawa po ng pulis, pinapo sa isang tabi, binanata po kagad ng arma dito sa dibdib. Tapos po, hindi po makasigaw yung asawa ko.
binaril pa po dito sa may dito po sa gitna. Ako po nasa labas ako, pero yung mga tao po nagsasabi, ang asawa mo nasa loob. Pumapasok po ako sa loob, mapasok po ako. Nakapaligid po lahat ng pulis. May CCTV po eh. Kawalang yan talaga. May CCTV po yung tatlo po sila ang pinatay doon. Yung pamangking ko. Araw mismo po. Opo, noong October 11, 2017. Nung pinatay po ang asawa ko, hindi po ako makapasok sa loob kasi lahat po ng pulis nakapaligid. Kahit po anong pasok namin, ayaw po kami papasukin. Basta ang narinig ko na lang po, 2 putok, tapos 2 putok, 2 putok. Kaya ang sagot ko, patay na yung asawa ko. Sabi ko, ganun. Pero wala po. Kasi nung mga December po yun, 2016, sabi mag-surrender. Sinurrender naman po namin ang asawa ko. Ang sabi po nung pulis, tatay, huwag ka nang gagamit, matanda ka na. Sabi naman ng asawa ko, hindi na po ako gumagamit. Kasi may sakit po ako, sabi ng asawa ko. Tapos mga ilang buwan po, January, February, pagdating po ng October, doon po nag-ikot ang mga pulis at minamanmanan po sila. Eh wala namang ginagawa asawa ko kasi may sakit, tapos naglaban lang. Sabi nila nanlaban. Naririnig pa nga po namin yung, oh ayan na. May baril. Eh wala namang pong baril yung asawa ko. Kabulagtan. Hindi ko nga po nakita kung paano po nila nadala sa sagat eh. Kasi nanap ko po eh. Ang isip ko pa nga, buhay pa yung asawa ko. Pati po nga ang apo ko nagkaroon ng trauma dahil nga pinaalis nila. Tapos yung apo ko kinarga pa. Kitang-kita naman po sa CCTV. Meron po CCTV yung pangyayari sa asawa ko. Dahil in-interview rin po ako. Sino po yung dalawang kasamang pinatay? Si Sherwin po. Sherwin Vitas, saka po yung isang, yung bata pa po siya. Ano niyo po yung mga pinatay din? Si Udo po yung isa. 3 po yun. 17 anyos. Tapos po yung asawa niya, saka yung asawa ko. Magkasama. Opo, pamangkin ko po siya. Hindi po sila magkakasama. Ano sila magkakasama nun? Magkakasama sa Isang operation. Opo, isang operation. Isang operation doon So, tinagit lahat. ibig ko sabihin, sa isang operation, pinasok po sila doon, Hindi magkakahiwalay sila yata. Opo. nang hindi sila magkakilala. Hindi po. Magkakakilala po yung kasi tiyuhin niya po yun. Okay po. Asawa ko po yun. Isang bahay lang po kami. Tapos po, sa iskinita kaliit na ganyan, doon po sila pinatay. Binaksak po sila lahat. Ito po yung CCTV. Opo, may CCTV po. Pwede po bang makita na? Naku, may CCTV pa. Opo, may CCTV po kami kahit kami. Pwede po bang ilapit natin? Kunin mo ko. Kuno mo na lang po.